Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng kagalakan. Ang pagsasaya ay dulot ng katiyakan. Hindi na magtatagal at darating na ang araw ng Pasko ng pagsilang. Kaya't ang panawagan sa tanan ay pagbubunyi sa katotohanang hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sa gitna ng mga kaguluhan, karahasan at kahirapan na bumabalot sa mundo ngayon. Paanyaya ng simbahan ang patuloy na pagkapit sa Panginoon dahil darating na ang ating kaligtasan. Ani Papa Francisco, paanyaya sa kagalakan ang ikatlong linggo ng Adbyento sa kabila ng mga pasakit, bighati at pagdarahop, sanhi ng giyera at samot-saring krisis. Makakaasa tayo na patuloy na sumasa atin ang Diyos sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa daigdig ngayon. Inaanyayahan tayo na alalahanin ang galak at pag-asa ng unang Pasko sa patuloy nating pakikibaka, puno ng di natitinag na pananampalataya sa Panginoon. Kabahagi natin ng Diyos. Ito ang mariing giit sa lahat ng mananampalataya ngayong linggo. Diin ni Pope Francis, walang anumang dapat ikabahala sapagkat wagas ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Katulad ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Kumpiyansa tayong patuloy na kumapit sa ating Ama sa langit dahil ang kanyang bugtong na anak na parating ay ang Emmanuel, Diyos na sumasa atin. Saad ni Bishop Teodoro Bacani, this indeed is a happy Sunday. In fact, it is called Rejoice Sunday. Puspos ang mga pagbasa sa misa ng pag-asa na handog ng kagalakan. Kailangan tayong magdiwang dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Maging ang lilang kasuotan ng pari ay pinapalitan ng kulay rosas, simbolo ng kasiyahan, anticipation of Christ's coming. No doubt, is a source of true Christian joy. Malakas ang panawagan sa tanan na magsaya at magalak sapagkat malapit na, hindi maluluwa't magaganap na ang araw ng pagdating ng Panginoon. Ilang tulog na lang, ika nga, kaya't walang dapat ipag-alala dahil kung kasama natin ang Diyos, ano nga ba ang dapat nating ikabahala? Higit sa lahat, dapat magdiwang kahit na sa gitna ng hirap ng buhay dahil kaarawan ng Panginoong Diyos natin mismo ang pinaghahandaan. Saad ng simbahan, the true Christian realizes that the core and source of all this joyous preparation is the birth of the Savior. Putting first things first. A genuine Christian will keep the birth of Jesus foremost in mind and the renewal of His Spirit as the primary goal of Christmas. The true Christmas spirit does not rest on mere externals. It is not satisfied with the material side of Christmas. For real Christmas joy will only come from reconciliation with God, which was brought about by the Christ child. It is the lasting joy of the Spirit. Ngayong panahon ng walang katiyakan, binibigyang diin ang eschatological reason ng Adbyento. Pinapaalalahanan ang tanan ukol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa wakas ng panahon. Sa kahuli-hulihan, ang Panginoon pa rin, hindi anumang sakuna, trahedya, paghihirap o kapighatian ang magwawagi. Mabubunyag sa wakas
ang kapangyarihan ng Diyos na magbubunsod ng katapusan ng lahat ng paghihirap at gulo, ng lahat ng inhustisya, krimen at kahirapan sa daigdig. Sa huli, ang ating galak ay dapat laging humantong sa pagpapahayag ng nalalapit na paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ganito ang halimbawang ipinamalas ni Juan Bautista sa kanyang pagpapakilala sa Panginoon. Ito ang hamon sa tanan ngayong mga huling araw ng Adbyento bilang paghahanda sa pagdatal ng Mesiyas. Ang maging kasangkapan ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang ibahagi ang kanyang liwanag lalo na sa mga kapos at sabimpalad. Iba yung kasiyahan at kagalakan ang dulot kapag tayo ay nakagawa ng mabuti sa kapwa. Sa panahon na ito ng Adbyento, patuloy ang panawagan sa atin na maging handa lagi para sa pagdating ng Panginoon. Ang paghahanda ay sa pagkakaroon ng malinis na puso at kalooban, sa pagiging tapat sa turo at aral ng Panginoon, sa pagsasabuhay ng pananampalataya, lalo na sa larangan ng paglilingkod, pagbabahagi, pagbibigay, at pagmamahal. Sikapin nawa nating makamit muli ngayong Kapaskuhan ang pagkakasunduan, pag-uunawaan, at pagmamahalan sa mga kasapi ng ating pamilya, sapagkat dito nakataya ang totoong diwa ng Pasko. At dito matatagpuan ang tunay na kaligayahang hindi kailanman mapupukaw. Mapuspos nawa tayo ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa paggunita ng Pasko ng kanyang pagsilang. God bless you.